Okay, isang magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa paniniwala, lalong-lalo na sa mga mahiligin sa lihim na karunungan o sa esoteric. Di maikakaila sa atin sa mga may malalim na nakaalaman ayon sa espiritual. Ang Panginoong Diyos daw natin ay may dalawang karunungan. Ito ay hayag at ang lihim, o ang ecclesiastical at ang esoteric. So mga kapatid, ang nakikita po ninyo ngayon sa inyong harapan o sa screen na ito ay ang medalyon ng Santo Benito o Saint Benedict na may mga nakapalibot na orasyon o basag na hango sa 7 antas ng IHS or GHS, o kung ating sisiyasatin ay Jesus Hominum Salvator. Tsaka nakapaloob din dito yung basag ng Pax. Mga kapatid, may dalawang poder o panalangin tayo na naging hayag sa social media ngayon, lalong-lalo na kumalat sa mga Google at saka sa YouTube na mga panalangin o ikakarga sa mga nasabing medalyon. So alin nga ba ang tama sa dalawa o ang mas magandang ikarga? Kasi itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ayon lamang sa aking experience o sa aking mga karanasan na nauukol sa pagdarasal o pag-aalay ng panalangin na nauukol sa medalyon ng Santo Benito o Saint Benedict. Marami siguro sa inyo makakapanood nito na may kaalaman na sa poder na ito na ikinakarga o ikinarga sa medalyon ng Santo Benito, yung may panguna na Salumtum Mundi sa Misana Utihik Bibitrix Limurumium Hililitatim. So nandito na yung mga basag sa harap at saka sa likod. Tsaka nandito na rin yung susi. Mga kapatid, merong isa pang dasal o poder na hindi inihayag o kakaunti lamang siguro ang nakakapansin o nakakakita nito, na hango rin sa testamento ng San Benito Ermitaño. So unahin ko muna ito mga bro. Way back 2006, nag-start ako ng pagtatanga ng Saint Benedict o San Benito. Ito yung una kong ikinarga. Ito yung una kong idinadasal. So parang hindi ko alam kung sa katayuan sa buhay o sa talagang kapalaran, pero ang napansin ko kasi sa kanya, kapag ito kasi ang ikinakarga ko, mainam siya, maganda. Liwas ka sa panganib, bibihira ka magkasakit, iiwas ka niya sa anumang sakuna o kapahamakan. Tsaka magaling din sa gamutan. Ang problema nga lang is mabigat siya sa kabuhayan o sa pinansyal. So, nandito yung 7 cross ng Santo Benito. So, siguro sa makakapanood nito, lalong-lalo na sa may mga kaalaman sa Saint Benedict is masasabi nila, kapatid, hindi naman mabigat. Ayon lamang ito sa aking experience o karanasan. So, ito ang una kong ikinarga. Pero makaraan ang ilang taon, nagbago ako ng medalyon ng Santo Benito. Nung unang-unang labas nito, yung may orasyon sa gilid. Wala pa ito noon eh. So, ito lang yung original na Jubilee Medal na galing Italia. Ito lang. Wala itong maliliit na salita. So, ito ang kinarga ko. Nahango sa testamento ng Santo Benito, Saint Benedict na Ermitaño. Wala nga dito yung susi, hindi ko inilagay nang sa gayon hindi madaling mapandar o mapagana. So mga kapatid, sa experience ko sa dalawang ito, maganda siyang ikarga, kasi alam niyo kung bakit. Kasi yung medalyon ng Saint Benedict, talagang mararamdaman nung may sapi o may karga ng masamang kapangyarihan ang init ng isang medalyon kapag nailapat o naipahawakan mo ito sa kanya. Based dito sa aking ikinakarga. Ito kasi hindi ko na-experience kahit anong hawak ko,
nag-iinit siya pero hindi masyado mainit o hindi nakakapaso. Unlike dito na magre-react talaga yung kung may sakit o isang pasyente na may sapi o may kargang masamang kapangyarihan. Susubukan nyo mga bro, subukan nyo na ito ang ikarga ninyo sa inyong Santo Benito, yung may simula na Abi Sancte Deus Pater Salva Mioruam. Ito kasi nakatago kung paano bigkasin. So marami ang naguguluhan sa pagbigkas nito. So ang pagbigkas ito ay nasa 7 tomo yata o saan ko yun napakita na testamento. Kalimutan ko na, parang sa Siete Llabes o kalimutan ko na kung saang testamento. Basta nandoon kung paano ito bigkasin. So kay Mang Sabino naman, ang turo niya nito is isa-isang pagbigkas yung litra. So maaari rin, may mga nagkalat rin na awiwi. Meron nagkalat na awiwi. Marami ang pero meron talaga yung bigkas na maganda siya pag binigkas mo siya ng sakto at tama, makakaramdam ka ng ghost bump o pananayuan ng balahibo. So mga kapatid, yun lamang po sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nakasubaybay, sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-likes. Pasintabi lamang sa mga may alam din sa karunungang lihim. Itong mga ibinabahagi ko sa inyo ay ayon lamang sa aking kaalaman. Hindi ko po sinasabi na ako po ay marunong, ako ay magaling, dahil ang magaling po lamang ay ang ating Panginoong Diyos. So siya lamang ang ating nararapat na paglingkuran, alayan ng panalangin, sambahin, papurihan at pasalamatan. Sa muli, sa lahat ng mga kasama ko sa paniniwala, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, at sa mga makakapanood, magandang araw din sa inyo. Shalom.